Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang para mahalin ko ang sarili kong anak. Inalagaan at pinalaki ko pa rin ito. Ngayon nga'y nasa 5 taong gulang na ito. Wala pa rin itong kakayahan na magsalita o kaya'y maglakad. Parang lantang gulay lamang siya. Pero napakalakas nitong umiyak. Ang iyak niya'y kakaiba. Parang ungol ng isang mabangis na halimaw. Oras na naman na. Ako si Mildred Bautista, 20 anyos, 3rd year college at single mom. Mag-isa ko lamang binubuhay ang anak ko na nasa 5 taong gulang na. Ang kasama ko na lang sa pamilya ko ay ang tatay ko. Dahil ang nanay ko naman ay matagal nang sumakabilang buhay gawa ng sakit sa puso. Tuwing maririnig ng mga tao ang kwento kong ito, parang wala lang sa kanila. Normal lamang. Walang kahit anumang violent reactions. Pero ang hindi nila alam, may malagim na lihim sa kwento kong yun. Ang anak na aking binubuhay ngayon ay galing mismo sa tatay kong si Michael. Oo, ang tatay ko ang ama ng batang dinadala ko. Nabuntis ako ng tatay ko. Kung paano nangyari yun, ito ang buong kwento. Mula nang pumanaw ang aking nanay na si Imelda, nagkagulo-gulo na ang buhay namin. Napalayas kami sa aming bahay na inuupahan dahil wala na kaming pambayad. Halos lahat kasi ng pera namin noon ay naubos sa pagpapagamot at pagpapalibing kay nanay. Ilang taon din kasi siyang na-ospital dahil sa sakit niyang iyon. Ang masaklap pa rito, mula nang mawala na siya, wala na rin sa mga kamag-anak namin ang gustong lumapit sa amin. Alam niyo ba kung bakit? Noong nabubuhay kasi si nanay, aminado akong masama ang pag-uugali niya, lalo na sa ibang tao. Marami siyang nakakabangga, marami siyang nakakaaway sa negosyo. Basta hindi siya nauubusan ng kaaway. At karamihan pa nga sa mga ito ay mga kamag-anak din namin, lalo na sa side ni tatay. Pero sa kabila ng lahat, nagawa pa rin siyang mahalin ng aking tatay. Kahit marami nang nagsasabi sa kanya na hiwalayan na niya si nanay, hindi pa rin niya ito ginawa. Lalo pa nga niyang minahal si nanay at ipinagtanggol sa mga tao. Dahil dito, pati ang mga kamag-anak namin ay kinamuhian na rin ng tatay ko dahil sa pagtakip, pagkampi at pagkonsinti niya sa maruming ugali ni nanay. Katunayan nga, kahit noong nagkasakit si nanay, hindi siya humingi ng tawad sa mga taong inaway niya at siniraan niya ng buhay. Sabi pa nga niya sa akin na magpasa hanggang ngayon ay tandang-tanda ko pa. Sa Diyos na lang daw siya manghihingi ng tawad dahil ito lang daw ang pinakamataas sa lahat. Ayaw niya raw humingi ng tawad direkta sa mga taong ginawan niya ng masama dahil hindi naman daw sila mga Diyos at hindi raw nila deserve ang pagpapakumbaba niya. Dahil sa mindset na ito ni nanay, siguro'y naiintindihan niyo na ngayon kung bakit maraming ayaw sa kanya nung siya'y nabubuhay. Kaya nga mula noong mawala siya, wala rin halos nagpunta sa burol niya. Kami lamang lagi ni tatay ang naiwan sa gabi. Kapag umaga naman, may kaunting pumupunta pero kadalasan ay para makikain lang, makipagsugal o kaya'y makainom ng kapeng libre. Pero kapag natapos na ang sugalan,
Kami pa rin ni tatay ang naiiwan sa buong magdamag at wala man lang sa kamag-anak niya ang nag-i-stay doon. Hanggang sa mailibing na nga si nanay, bilang lamang sa daliri ang mga dumalo. Kami nga lang din ni tatay ang nag-iyakan. Kaya nga kahit ganoon si tatay, sobra pa rin akong naaawa sa sitwasyon niya. Pareho kami ni tatay na awang-awa sa kanya. At iyon nga, mula nang mawala na siya, naisipan na lamang namin ni tatay na umalis na sa probinsya. Wala na rin namang papansin sa amin doon dahil nga sa galit ng mga tao. Dito kami naghanap ng bahay sa Maynila. Nagtrabaho siyang muli habang ako naman ay napilitang lumipat sa isang pinakamurang kolehiyo rito sa Maynila para lamang maipagpatuloy ang aking pag-aaral. Hindi naman naging mahirap ang pag-adjust namin dito. Sa katunayan nga, mabilis din kaming nakarecover. Mula kasi nang lumipat kami rito, mas lalo pang guminhawa ang buhay namin. Medyo may kalakihan ang kinikita ni tatay sa trabaho niya, kaya natutugunan namin ang lahat ng mga gastusin sa bahay, pati na rin ang tuition ko sa school. May natitira pang ang sobra na sapat din para matugunan pati ang ilang mga luho namin. Alam niyo ba kung anong trabaho ni tatay? Isa lang naman siyang dancer sa club. Oo, dancer siya. Siguro inaakala niyo na matanda na ang tatay ko, no? Pero nagkakamali kayo. Dahil ang totoo niyan, 41 years old pa lamang siya. Pero hindi siya katulad ng ibang tao na medyo matanda or matured na yung pisikal na katawan kapag nasa 40s na. Dahil katunayan, mula nung isinilang ako sa mundo, hindi nahinto ang healthy routine ni tatay. Hindi siya nahinto sa pagdi-gym at sa pagme-maintain ng healthy diet niya. At kahit nung nakaratay na sa ospital si nanay, hindi rin pumayag si nanay na ibuhos lang sa kanya lagi ang buong oras ni tatay. Ine-encourage pa nga niya si tatay na mag-workout at mag-exercise. Kaya naman ako palagi ang nagbabantay kay nanay sa ospital noon at ako na rin ang nag-aasikaso sa pagpapainom ng mga gamot niya. Basta, napanatili ni Tatay Michael ko ang napakaganda niyang katawan. Hindi naglaho ang abs at ang muscles niya. Kung pamilyar nga kayo kay Jerry o kay Daming Se sa Meteor Garden, parang ganoon na ganoon ang itsura niya ngayon. Hindi tumutugma yung edad niya sa napakabata niyang muka. At syempre, dahil isang hamak na babae lamang ako, hindi ko rin maiwasang matukso sa kagwapuhan ng sarili kong ama. Magkaroon ka ba naman ng isang tatay na kasing gwapo ni Dao Ming Se kahit 40 years old na? Ewan ko na lang kung hindi bumigay ang pagkababae mo. Kasalanan din naman kasi yun talaga ni tatay. Kung tinigil lamang sana niya ang regular na pagdi-gym o exercise, hindi sana ako matutokso ng ganito. Pero iyon na nga. Nagsimula ito nung magtagal na kami ni tatay rito sa Maynila. Kapag gabi, magkatabi kaming natutulog. Siyempre bilang anak niya, hindi maiwasang yakapin niya ako tuwing natutulog. Minsay hinahalikan nga niya ako sa noo. Father's kiss kumbaga. Pero yung mga simpleng gestures na yon ay unti-unting lumalalim. Isang araw, natagpuan ko na lamang ang sarili kong tumutugon na rin sa kanyang mga yakap at halik hanggang sa magkahalikan na kami sa mga labi. Mula roon, nagsimula na ang kakaibang feelings namin sa isa't isa. Ang mga yakapan at halikang iyon ay unti-unting nauuwi sa mas malala at mas malalim at hindi namin inaasahan na magbubunga pa nga iyon. At ang bunga, iyon na nga mismo ang aking 5 taong gulang na anak ngayon. Walang iba kundi ang anak kong si Baldwin. Iyon ang ipinangalan ko sa kanya. Pero alam niyo ba na hindi normal ang naging anak namin ng sarili kong ama?
Pagkasilang ko kasi kay Baby Baldwin, nagulat kami dahil iba ang mukha niya. Nakakahiyang aminin pero dahil may pusong ina ako, sasabihin ko na mahirap tanggapin. Nakakatakot kasi at para siyang zombie. Hindi normal ang kanyang anyo at maging ang kulay ng balat. Kinatatakutan siya. Iniiwasan at higit sa lahat, itinuturing siyang sumpa dahil sa itsura niyang iyon. Isang kumadrona na kakilala ng tatay ko ang nagpaanak sa akin. Hindi kasi ako pwedeng manganak sa ospital dahil baka ma-question pa kami roon. Pero iyon na nga, mula nang isilang ang anak ko, walang nakakaalam na si tatay mismo ang ama nito. Basta't ang alam lamang nila, kasumpa-sumpa raw ang hitsura ng anak ko at walang kahit na sino mang may gustong lumapit sa kanya. Base sa pag-aaral na ginawa ko, mukhang dahil sa genetics naming mag-ama kaya ganito ang kinalabasan ng anak namin. Pero may isa pa akong hinala. Sa tingin ko, isa ngang sumpa itong kumapit sa anak ko. Marahil ay isinumpa na kami ng langit dahil sa matinding kasalanan na ginagawa namin ng sarili kong tatay. Bukod pa rito yung kasalanan ng nanay ko nang nabubuhay pa siya na hanggang sa mawala na lang sa mundo ay hindi nang hingi ng tawad sa mga inaway niya. Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang para mahalin ko ang sarili kong anak. Inalagaan at pinalaki ko pa rin ito. Ngayon nga'y nasa 5 taong gulang na ito. Wala pa rin itong kakayahan na magsalita o kaya'y maglakad. Parang lantang gulay lamang siya. Pero napakalakas nitong umiyak. Ang iyak niya ay kakaiba. Parang ungol ng isang mabangis na halimaw. Kaya nga lumipat kami ng bahay at lumipat sa malayo sa mga tao para walang makakarinig sa kakaiba niyang ungol kapag umiiyak na siya. Kapag naman umiiyak ang anak ko, dugo ang lumalabas sa mga mata niya. Palagi siyang umiiyak pero labis akong nagtataka kung bakit hindi siya nauubusan ng dugo. Ang mas nakakahilakbot pa rito, hindi rin normal ang mga kinakain niya. Kapag pinapakain namin siya ng mga normal na pagkain ng tao, lalo na yung mga pang-baby, hindi niya nakakain. Isinusuka lamang niya ang mga iyon. Hanggang sa madiskubre namin na nakakakain at nabubusog lang siya kapag hilaw na karne ang aming ipinapalantak sa kanya. Yung tila kamamatay pa lamang na hayop at sariwang-sariwa pa yung dugo. Tama ang narinig ninyo. Hilaw na karne at kahit minsay lamang loob ang tanging kinakain ng anak namin. Marahil ay napapatanong kayo kung bakit siya nagkaganito kahit wala naman sa lahi namin ng aswang. Katulad nga ng sinabi ko kanina, marahil ay kinapitan kami ng matinding sumpa ng langit dahil sa kasalanang ginagawa namin ng aking ama. Dahil hanggang ngayon, patuloy pa rin kaming nagpapatong ng aking ama. Hindi pa rin namin itinigil ang pagpapaligaya sa isa't isa kahit sa anak namin napupunta lahat ng sumpa at kamalasang itinutulot namin. Basta't ang isipan namin, mapasaya lang namin ang isa't isa ay sapat na. Sa ganitong paraan lang kasi namin inilalabas ang labis na pangungulila sa aming ina. Kaya sana sa lahat ng mga nakikinig o nakakabasa nito ngayon, huwag niyo sana kaming husgahan. Tao lang din naman kami. Nagkakamali, nagkakasala. Basta ako, kahit ano pa man ang mangyari, hindi ko pagsisisihan ang mga nangyari sa amin ng tatay Michael ko. At higit sa lahat, hindi ako magsasawang mahalin at palakihin ang anak kong halimaw. Kahit ano pa ang mangyari
sa kanya.